Dito, Dito eh. Di ba dito? Yan. Nandito na tayo. Ito na yun. Prenup na natin. Yung pinangarap mong interview. Yes. Dito na tayo kung ano-ano na nabili natin. Pero exciting. Ako kinakabahan ako sa tanong. Kasi baka di ko masagot. Hindi naman sagutin lang naman natin kung ano yung nasa kapuso mo. mo. Saka, feeling ko magiging masaya naman. Yung tanong, kasi impromptu yung tanong. So, magpa-flashback talaga sa atin. Tapos, hindi ka titingin sa iba, sa akin lang nag-usap na tayo. Huwag tumingin ng kabayo. Mukha bang kabayo? Yung ano po? Ano? First Meet up. first meet up? First meet up natin sa inasal talaga. Yeah. Kasi hindi tayo magkakalala. Nilibre ako ni Kuya, si Kuya. Niyaya ko ni Kuya Dennis. Hero. Niyaya ko ni Hero. Tapos sabi niya may libreng lunch. Tapos sumama ako. Pero di ko alam na andun ka. Tapos di ko na yun maalala. Ako naalala ko yun kasi iilan lang din kilala ko na sa church. Tapos, naalala mo ako? Ako oo. hindi ko naalala. Ako naalala ko, sabi ko, Hindi ko naalala. una ko to nakita sa inasal. Ako So, hindi. naalala talaga kita na. So, yung tingin ko yung pinaka first meet. Hindi naman tayo nag-meet sa church. Nag-meet tayo siguro sa church, pero yung pinaka prominent na magkikita natin is yung nasa inasal na tayo, tapos kumakain tayo cell group na nilibre ni Kuya Dennis. Kaya, ayun, hindi ko alam ba't ko siya naalala, pero memorable siya nating na ayun yung pinaka time na una tayong nagkakilala, pero hindi tayo nag-uusap. Hindi tayo nag-uusap. Paano tayo mag-uusap? Hindi ko nga rin maalala. Pero ako naalala ko. Ako Tapos, hindi. feeling ko nga pink suot mo nun eh. Yung madalas mo pang opisina. Hindi ko sure kung pink. Hindi ko rin alam kung nag-o-office ka na nun o nagtatrabaho ka na. Hindi, estudyante pala ako fourth year. Kasi nga, si Hero nga pala nag-invite sa'yo. Fourth year. Tapos sa akin, meron ako napanood na movie. Ano? Tapos yung movie, nagkakita sila ng bata pa lang sila. Tapos di nila alam. Tapos nakita lang nila yung picture nila. Tapos ako, ganun yung nangyari. Tapos ako, gusto ko ganun. Na parang na-meet ko na yung someone nang hindi ko alam, pero may picture. May picture tayo. May picture Oo, tayo may na. picture. May picture tayo. Pero dun ko lang nalaman. Yun yung gusto ko na mangyari. So, ayun. Nangyari siya. Ito na. Tapos, wala. Di ko siya maalala na nakita kita doon. Basta naalala ko lang nakita ko siya sa picture. Ako naalala ko kasi di ba ang photographic memory ko. First impression. Yan. May sagot ako dyan. First expression. Ikaw na. Sige. Nauna ko kanina eh. First impression ko, maingay, tapos di ko kaya yung energy mo. Tapos, parang sobrang daldal, na ayoko kausap, ganun. Tapos may isang scene sa church na meeting, bago mag-meeting, sa training center pa yun. Tapos wala akong katabi sa right side ko. Tapos bigla ka nag-move forward. Siguro kasi wala akong kausap that time. Tapos, may sinasabi ka, di ko na maalala. Basta parang nagkukwento ka, tapos sasalita ka, ganyan. Tapos maingay ka. Tapos at the back of my mind, parang sabi ko, ayoko na siya kausap. Ayoko na. Ang ingay niya. Ba't ba niya? Okay lang ako kahit wala akong kausap. Tapos ginawa ko, tapos dumating na yata nun si Paz, tapos magsa-start na yung meeting. Tapos ginawa ko
nag-move forward ako. Para di na kita katabi. Kasi di ko ayaw kita kausap. Parang ang taas ng energy mo, ganun. Tapos yung energy ko ito lang. So, ayun, ganun yung first impression ko. Sa akin, lagi mo ko tinatanong ano yung first expression ko sa'yo. Totoo no, ang first expression ko sa'yo is tahimik lang. Mabait, syempre. No, naman. Kasi tahimik, tas mabait. Pero, wala akong maisip na parang prominent na parang, ay, ito si Mel. Ayan. So, totoo naman na wala akong maisasagot. Pero, feeling ko God's will siya that time na wala akong expression. Bakit? Kasi naniwala ako doon sa time na God will make everything beautiful in His time. Na that time, siguro hindi niya ako binigyan ng expression or feelings or spark something. Kasi nga, pag nangyari yun, baka that time nag-aaral pa lang ako. Tapos kung nag-aaral ako nun, siguro baka niligawan na kita agad. Tapos ngayon, di tayo nakaipon para magpakasal. So tingin ko ako goods lang ako dun sa part na parang naisip ko, yes, mabait siya. Wala akong masabi na maganda. Pero ako, masasabi ko na lang dun sa first expression, thank you Lord. Kasi kung binom niya agad yun, baka that season, nabulok or hindi tayo nakarating dito. At naniniwala ako na now, no moment na nilapit ka ulit sa akin ni Lord, kasi unexpected naman talaga bigla tayo ulit nag-meet, tas naging close tayo, tas nag-usap tayo, tas biglang ayun na, nagkaroon na tayong spark. So I thank God for that, na hindi ako nasaktan or hindi ako malungkot na wala akong first expression sa'yo, kundi napakaganda nung pagkagawa ni Lord na binigyan niya ako ng expression, the right moment na magkakatrabaho na ako, magkapera na ako. So, para magawa natin yung testimony talaga na binigay niya sa akin. Siguro, ayun yung pinaka-thankful ako doon sa part na ano nga ba expression ko sa'yo. Kasi, that question, wala naman ako masasagot kundi God's will. Ayun lang. Ayun, totoo na unexpected ang pag-build ko sa'yo. Parang, di ba? Parang that time, Ako naniniwala ko hindi tayo nag-start as friends. As co-ministry lang. Iniisip ko nga Head kita, tapos pidya ako. Parang ginagawa ko kung ano yung kailangan ko lang gawin. Magpapalam ko sa'yo pag wala ako sa practice. Sasabihin ko sa'yo pag hindi na ako makakaabot ng pinakadulo ng practice. Ganun lang. Siguro, nag-grow na lang din siya from co-ministry partner to friends after ng friends. Hindi, totoo naman nag-start tayo na that time para hindi nga tayo close nun parang minimal nga lang pag-uusap natin at nanghihingi ka lang ng K-drama. Tas Hindi ako sa'yo nanghihingi oo nga, K-drama. may isa parang yung external sa akin Tas ayun, so that time parang yes, para tayong magka-work lang that time. Tas along the way, I don't know, unexpected din yung pangyayari na nagkasama tayo sa conference, tapos nakita natin yung faithfulness natin parehas na ito si Mel, sumasama siya sa work ni Lord or sa godly things, at doon din na yung ministry niya hindi na pinapabayaan, nagsa-cell group siya, same as me, para sabi ko ginroom tayo ni Lord to be those person as of now. Then in that way ni-reward niya tayo ng ng ito na yung yung taong naging ready para ikaw nung nag-ready ka, ibibigay ko sa iyo. So feeling ko ayun yung nag-build up talaga yung hindi yung mga situation kundi yung yung love ni Lord sa atin na that time totoo na nung una hindi naman talaga tayo magki-click but God make it click
Kasi nga, alam niya na both of us is faithful sa kanya na, anak, ito yung pinangako ko sa'yo, ready na siya. Anak, ikaw ready ka na para sa kanya. At feeling ko God make us, God build us to be here right now. Ayun yung pinaka tingin ko nag-build sa atin. Hindi yung anong moment, yung anong scenario, kundi si Lord talaga yung nag-build sa relationship natin to have this kind of love na pinangako niya sa atin. Yan lang siguro yung may sasagot ko. Kasi yun. Yan, tawanan daw. Impression, hindi expression. Impression niya. Sabi mo expression. Hindi. Hindi na impromptu. Yan talaga yung napipil ko isagot sa'yo. So yun. Gulat ka sa sagot ko. No. Hindi ako nagulat. Mas nagulat ka sa sagot ko. Siyempre. Hindi, praktisado ka eh. You practice yourself. Pero kang may notebook sa Sa utak ko, tapos ang bilis. Ay, ito yung sinagutan ko. Tinitay ko. Nandito na tayo. Praise God. Huwag kang titingin sa camera. Ayan. We are here